Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin. Umami na. Nako. Ayan mga kababayan, grabe to, family feud na. Nako, may makukulong na adik bago magpasko. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pasubscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So ito mga kababayan, unahin po natin tong pahayag, no? Pasinungalingan po natin itong si Jose Claire Castro. Kasi sabi po ni Jose Claire Castro, mga kababayan, no? Gusto lang po nating liwanagin kasi may lumabas pong balita kanina. Galing po mismo kay former Executive Secretary Lucas Bersamin, mga kababayan. So eto, pakinggan po natin si Castro at pasinungalingan po natin to. President Marcos accepts resignation of Executive Secretary Lucas P. Bersamin and Budget Secretary Amena Pangandaman. President Ferdinand R. Marcos Jr. has formally accepted the resignations of Executive Secretary Lucas P. Bersamin and Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza after their departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly currently under investigation. So wag na po natin tapusin yung video mga kababayan. What I'm trying to point out po dito is sabi po ni Jose Claire Castro nag-resign, no? Nagpasa po ng resignation si Lucas Bersamin at si Amena Pangandaman, no, ng Department of Budget and Management. Pero kanina po mga kababayan, nagsalita na po si Executive Secretary Lucas Bersamin at ito po ang balita mga kababayan. Pakinggan po natin kung gaano kasinungaling si Jose Claire Castro. Ito po. Yan ang nilinaw ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi siya kusang nagbitiw sa pwesto kundi pinasabi lamang na kailangan niyang umalis sa parayam ng ABS-CBN. So ayan mga kababayan, kailangan niya pong umalis. Meaning mga kababayan, pinaalis po si Lucas Bersamin, di ba? CBN News, sinabi ni Bersamin na noong Nobyembre 17, nakatanggap siya. Hindi ako kusang nagbitiw sa pwesto kundi pinasabi lamang na kailangan niyang umalis. Sa parayam ng ABS-CBN News, sinabi ni Bersamin na noong Nobyembre 17, nakatanggap siya ng tawag na nagsasabing kailangan na niyang umalis bilang Executive Secretary. Pero hindi ito nagmula sa Malacanang. Ayon sa kanya, ipinaalam niya kay Pangulong Marcos Jr. na wala siyang tutol sa pag-alis. Bandang 2:00 ng hapon, inanunsyo ng Presidential Communications Office ang kanyang pagbibitiw out of delicadeza kahit wala pa siyang isinumiting sulat noon. Kinumpirma ni Bersamin na nagbalik siya sa opisina para kunin ang gamit at ayusin ang transition bago tuluyang magpasa ng liham na nagpapasailalim sa kapangyarihan ng Pangulo. So yan mga kababayan, no? Hindi pala nagbitiw, hindi pala nag-resign, no? Si Lucas Bersamin, kung di sinibak ba ito? O hindi raw ang Pangulo, sino po ang nagpadala or nagpaalam sa kanya na siya po ay hindi na Executive Secretary, no? May mga kumakalat po mga kababayan sa social media na ang dahilan di umano ng pagbibitiw ni Executive Lucas Bersamin mga kababayan ay ang magkapatid. Nako po Eto, nabasa ko lang po ito kanina. Sabi po ay ang magkapatid na Rimulya. Aba, pinagtulungan pala itong si Lucas Bersamin mga kababayan. Dahil tumutol daw si Bersamin or kumatig si Bersamin na hindi pwedeng mangyari kay Senator Bato de la Rosa ang nangyari kay former President Duterte. Kasi may bagong rules ng extradition ang Supreme Court. Ayan mga kaubayan na medyo klaro-klaro na ngayon, di ba? Kasi nga may dalawang Rimulya. Ang lakas talaga ng Rimulya, no? Napakalakas po ng Rimulya. Anyway,
Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? At eto, kahit sinibak na si Bersamin sa kanyang pwesto, nako, todo-todo pa rin ang kanyang pagkampi kay President Bongbong Marcos Jr. sapagkat, eto mga kababayan, nagbigay po ng komento si Bersamin patungkol po sa kung ligtas ba ang presidente, no? Sabi po dito, naniniwala si dating Executive Secretary Lucas Bersamin na mas ligtas at mainam para sa Pilipinas na manatili sa ilalim na pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr. Ayun pala, no? Sa kabila ng issue ng korupsyon at droga na kinahaharap nito. Ito, pakinggan po natin to. O ano po ang masasabi nyo sa mga nananawagan na dapat palitan si PBBM ni VP Sara dahil po sa korupsyon at issue ng droga? Wala, alam mo si Presidente, napakagaling na tao yan, ano? Focus na focus yan. At I think of all the people who fight for the presidency, he was the most qualified. It turned out to be true when I observed him working at close hand. So, maraming, yung focus na focus siya. Ang lagi kong sinasabi sa Yan mga kabayan, focus na focus po ang presidente sa pagtatrabaho. Ayon po yan kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ha? kanya, Kaya pala nagkaganito ang Pilipinas kasi nakafocus, todo-todo ang focus ng presidente, mga kabayan. maswerte ako dahil ang aking amo ay Yabuga. So, that's na focus siya. Ayaw kong magkaroon ng government, state in government. Dahil I do not know about, I'm not disparaging si Vice President, ang kakayahan niya, but I think it's safer for the Philippines to stay with President Marcos. Siyempre, diyan ka po galing kaya sasabihin mong it's better, no? At ligtas sa pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr. Nako. Executive Lucas Bersamin, nako po. Matanda na po kayo at I think you have to tell the truth, no? Sa ating mga kababayan, baka mamaya umasa ang mga Pilipino na kaya talagang pamunuan ng maigi ang Pilipinas sa pamumuno po ni President Bongbong Marcos Jr. Alam niyo po, lugmok na po ang Pilipinas, bagsak na po ang ekonomiya, magkano na po ang dolyar ngayon, ang piso ngayon, di ba? Napakababa na po ng piso mga kababayan. So, it indicates that the economy is down, di ba? Pero ang sinasabi ng gabinete po ni President Bongbong Marcos Jr., the economy is good, great, and doing good. Ano ba ito? Palaging good ng good kayo pero iba naman po ang nararanasan ng taong bayan. No? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, Vice President Sara Duterte, nako po, may magpapasko sa hulungan. Eto, pakinggan po natin to. Oo, pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Aminin na niya. Aminin na niya na ano talaga, meron siyang pagkukulang. At hindi lang maliit na pagkukulang, malaking pagkukulang. Meron siyang malaking pagkukulang sa kanyang trabaho para sa ating bayan. Kaya pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Ano talaga, meron siyang pagkukulang. So yan mga kababayan, pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Kasi sabi ng presidente may makukulong before po magpasko at may magpapasko sa kulungan. Sabi niya po yun di ba? Ang sabi naman po ni Vice President Sara Duterte at malamang ganito rin po ang naiisip ninyo sa kabila po ng mga nangyari nitong linggong ito, di ba? Napakarami po kasing nangyari this week, no? Pag nagsalita si Saldico, may mga rally po ang INC at iba't ibang grupo mga kababayan. So, ayan. Pwede niya nang ikulong ang sarili niya. Okay? Ayon po yan kay Vice President Sara Duterte. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? At eto mga karibin natin, pasadahan po natin ang video ito na kung saan matindi to. Shock lahat, kapapasok lang, breaking news, lahat nagulantang. Ano ba ito? Galing po ito sa Pinas News portal. Ito mga kababayan, pakinggan po natin to.
bigyan natin ng opinion, reaction nga nitong post ni Senator Amy R. Marcos. May naunang statement ni Congressman Sandro Marcos na binabatikos niya yung pasabog ni Senator Amy. Kakalungkot, sabi niya na you are destabilizing the government. You just pursue your political ambition. At hindi yan kapatid. Kasi may mga usap-usapan na hindi daw talaga silang magkapatid. Haka-haka lang yan Ito ngayon ang sagot ni Senator Amy. Gustong paingayin ni Sandro ang usap-usapang hindi ako tunay na kapatid. Yan ang statement ni Congressman. Kaya nga mga kabayan, nilagay ko po sa thumbnail natin kanina na family feud na ito. Ang gobyerno po natin nagiging family feud na. Dapat unahin niyo po ang taong bayan, Kaysa mag-away-away kayo dyan, unahin niyo po yung taong bayan. Simple lang naman po ang hinihingi ng taong bayan. Magpa-hair follicle drug test po. Di ba? Hindi ito gawain ng tunay na kapatid. Ito ngayon. Isa lamang ang solusyon, sabi ni Senator Amy. Magpapa-DNA test ako, magpa-hair follicle test sila. Meaning sila ay yung tatlong inakusahan niya. Presidente, First Lady at ang panganay na anak, si Sandro. Will that be fair? Congressman Sandro Marcos? Ano sa tingin nyo? Kakagatin ba nila ang hamon na ito ni Senator Amy? Tingnan natin people who reacted. Gumaganda ang teleserye. 46,000 ang nag-react, 18,000 nag-like. Love. Gusto nila itong kay Senator Amy? Like. Love pala, 9,800 love, 18,000 like. So, ito. Halos 28,000 ang pumabor kay Senator Amy. 16,000 ang tumatawa. I don't know sinong tinatawanan. Sandro Marcos ba o si Senator Amy? Yung iba-iba ng pana. Okay. So, ang galing Comments. Kabusor, mas pinapaniwalaan namin ang sinabi ni Amy na ate niya ay isa sa mga di niya kamag-anak tulad ni Gadon na 88. Hindi ko alam kung anong sinabi ni Gadon. Alex, aray ko. Greg Largo, yan, takot yan sila, Senador. This will solve the issue once and for all. Kung payag yung tatlo na magpa-test sa buhok, it will solve everything. So, sana kakagatin. Sabay hindi yung sila-sila lang. Hindi yung depensa ni Auntie Claire. Hindi yan totoo yung mga, hindi yan totoo yung akusasyon ni Senator Amy. Dahil pasado na ang Pangulo noong 2021, nagpa-polvorotes na pasado na, hindi kami maniwala doon. Ano yun? 2 minutes lang ang testing period. Kinuha ang sample, after 2 minutes may resulta na. Kaduda-duda yun.
dapat kung magpa-testing ngayon, hindi yung ihilang dahil hindi yon accurate. Madaling mawala yung substance. Ang pinaka-accurate, buhok. So, Auntie Claire, wag mo nang ipilit yung 2021 na testing dahil not counted na yun. Old school Pinoy, sila din magkakapatid, magpa-DNA. Di din sila magkakamukha. Iba na ito. Michael Chenson, EBM and Sandro, I dare you. Game. Wag muna for a talk to finish this topic. Test na sa buhok. So yan mga kabayan, actually sinagot na po ito ng Malacanang at sabi nga po ng Malacanang, hindi po sila kakasa sa hamon ni Senator Amy Marcos na magpa-hair follicle drug test po ang kanilang pamilya. So ayan, galing na po yan sa Malacanang. Kanina po mga kabayan, isinagot na po ni Auntie Claire na hindi daw po magpapa-hair follicle drug test. Samantala mga ka-review natin, ito ang balita. Nako po ito pong si Claire Castro, si Yossi Claire Castro mga kabayan. Nako, bakit hindi ka makasagot? Sir Ted Filon na sinagot si Claire Castro, panic mode na sila dahil sa revelasyon. Ito, pakinggan po natin to mga kabayan. Attorney, ano po ang inyong damdamin? Kung maaari lang din, perhaps baka napag-usapan po ito ninyo ni Presidente, yung possibility that the President being invited by the ICI to shed light, to speak about what really happened, ito hong kanilang meeting in Malacanang na sinasabi daw po talagang sinabon itong si Martin Romualdez tungkol po sa budget. Parang wala naman pong kinalaban yun sa anomalya. Kung nagalit po siya, di ba mas maganda kung nagalit po siya dahil ayaw po niya ng anomalya. So parang hindi naman po yan ang mga issues na dapat imbestigahan ng ICI, yung kanyang pagkakagalit. Hindi po. parang Ang hindi siya sinasabi ko konektado. po, Attorney, if I may interrupt, ang sinasabi ko po kasi ay yung pong mga pangyayari doon sa kanyang pagkadismaya sa budget. Pero nga, ang sinasabi po ng iba is that kung alam mo na nga na problemado yung budget, bakit mo pa pinirmahan despite the veto? Kasi ngayon lumalabas itong mga isyong ito. Yung pong pagtatanong, posibilidad po na ang ICI magtanong ano ba yung naging deliberasyon nila pangandaman, nila bunuan during the meeting po kung saan inaayos nila ang budget to, alam mo, para lang mabigyan ng panig yung Presidente. Is that possible kaya po? Malabo pa rin po hindi pa rin konektado. Nag-veto po siya ng halagang 194 billion pesos. So hindi pa rin siya makikitang konektado para imbestigahan to ng ICI. Ang pag-veto po at pagpapagalit dahil sa mga lumob. So, mga kaubayan, ang gustong palabasin dito ni Yossi Claire Castro dahil nagveto ang presidente, ay hindi na po siya pwedeng imbestigahan. Nagsalita na po si Saldico, mga kaubayan, di ba? Na ang mastermind ga ay si President Bongbong Marcos Jr. Di ba? Hindi pa rin pwedeng imbestigahan dahil nagveto ng budget. Anong malay natin kung yung pag-veto niya is part of the script, is part of the drama na ginawa nila, di ba? Insertions na niligay, hindi yata siya yung pinaka-subject matter para sa mga anomalyang flood control projects. Siguro kung i-connect nila, pwede. Pero wala akong nakikitang connection. Pero yung pong posibilidad na imbitahan siya, kung sakasakali po, ito ba napag-uusapan na? Kung sakasakali lang po, no? Hypothetical question, hindi ko pwedeng masagot. Okay. We respect that. Attorney, dito po ngayon sa sinasabi na patunayan ng Estado na talagang mali ang sinasabi ni Saldico na that he's being prevented to come home, yun daw po ng pagkilos agad-agad para po mapauwi siya sa pamamagitan po ng kanselasyon ng kanyang pasaporte. Ano po yung tugon doon? Sa ngayon, wala pa po kasi doon sa reasons kung paano makakansela yung passport. Hintayin po natin na magkaroon ng warrant of arrest. Kung ang ombudsman po ay magre-recommenda po at if for filing ang case dito sa Sandigan Bayan, ang Sandigan Bayan po, hintayin po agad natin
pabilisan po natin kung ipa-file man ang kaso dito sa Sandigan Bayan na mag-issue agad ng warrant of arrest so that he can be considered as fugitive. Once he's considered fugitive, pwede na po itong kansilahin. Maaari na po mag-apply ang DOJ immediately to cancel his passport. So yun po yun. Yun ang pinakamadaling pwedeng gawin. Pero sa ngayon po, tali po ang kamay ng sino man. Opo. Dahil kung ito naman po ilalabag sa batas, sa rules, mapapakansela ang kanyang passport tapos wala pa pong requirements, madidinay din po yan ng court. So wag natin sayangin yung pagkakataon na magpa-file ka tapos sayangin natin ang oras ng court tapos i-dismiss. Sayang po yun. Attorney, may nabanggit dun si Zaldi. Medyo curious lang ako dito, ano? Brown leather bag. Lagi kayo kasama ng Pangulo. Meron nga ba itong brown leather bag na ito? Meron siyang, ang nagdadala nito security niya, hindi ko alam kung brown, hindi ko makatandaan kung brown. Pero meron siya laging dala. Siyempre may mga papinadala-dala to, lalo na pag nagsasalita, ano ba dapat dalhin ng Pangulo? Definitely, may bag siya. Oo. So, di ko lang po alam kung brown, di ko matandaan. Hindi ako masyadong particular sa Sige kulay. po. Opo. Sec, ito na po. Yung pong, meron bang patawag ng General Cabinet Meeting ng Presidente? Kung meron man Ngayon po, tungkol po dito, hindi ho, can we say it na today, definitely po we have instability and uncertainty sa ingay po na ng ating napapakinggan. At kanina po nakausap namin itong grupo ho ng isa, no, sa mga grupo ng mga negosyante, at sila nga po yung nababahala, no, dito po sa ingay na ito at yung effect nito sa ating ekonomiya. Doon po sa usapin na yun po, Madam Secretary. Kung tutusin niyo po, kung hindi naman magkakaroon ng panggugulo, yung mga gustong patanggalin ang Pangulo. Yung pong rally patungkol sa paglaban sa korupsyon, yan naman po ay nararapat. Dahil kinakalaban din po ng Pangulo ang korupsyon. Maganda po sa pagtingin ng mga investors na ang gobyerno mismo ang sumusugpo sa korupsyon. Pero yung Nako. Ayan na naman tayo sa mga investors na yan, no? Yung si Claire Castro, kahit anong gawin nyo, hindi pa man pumuputok ang isyong ito. Yung mga investors nagsipulasan na sa Pilipinas, no? Magkakaroon niya tayo ng mga parang proof, evidence, no? O tingnan nyo, pag 'di ba, pag lumalabas po ang presidente, yung mga travel niya for investment, 'di ba? Mag-encourage ng mga investors papunta sa Pilipinas, and yet nothing happened, mga kababayan. Puro tag dito, pangako lang nila, no? Puro pangako lang ng ibang bansa na mag-i-invest sila ng ganitong halaga. At ang naiuwi naman ng Pangulo ay puro pangako lang, no? O, tapos sasabihin mo ngayon, mga investor na naman, nako po. para patanggal ang Pangulo, na adhikain ng mga destabilizers, yun po yung nakakagulo. So kung wala ito, tuloy-tuloy lang ang Pangulo sa pagtatrabaho, tuloy-tuloy ang Pangulo sa pagsugpo sa korupsyon. Tingin ko hindi naman dapat makaapekto sa ekonomiya, dapat nga mas magpataas pa ng ekonomiya po natin. Opo. Magpataas pa? Saan parte ng ekonomiya natin ang tumataas? Sige nga, si Claire Castro, ikaw talaga, dapat siguro manumpa ka talaga. Lagi kong sasabihin to, hindi ako magsasawa, mga kababayan. Dapat, before papagsalitain si Castro, manumpa muna ito sa Senado, doon kay Ping Lacson. Ha? Or di kaya sa Supreme Court, na magsasabi ng pawang katotohanan lamang, no? Kasi hindi minsan, madalas, mga kababayan, si Castro po ay nagsisinungaling, no? So sa ating nakikita, meron lang talagang gustong gumiba sa Pangulo, at para pag nagiba, paguluhin at sabihin na bumabagsak ang ekonomiya ng bansa, it can be a cause for them na paigtingin gawing dahilan to para magalit ang taong bayan. So doon po tayo mag-ingat. Opo. Doon po tayo mag-ingat sa mga destabilizers. Meron humang patawag na cabinet meeting ng Presidente? Wala po sa ngayon. Hmm. Wala po tayong nadinig na may patawag sa cabinet, magkaroon ng cabinet meeting. Kasi marami pong event ang Pangulo sa ngayon. Meron po siya mga pupuntahan ng mga
dapat napuntahan sa ngayon. Okay. Meron pa ho bang susunod na out of delicadeza ay magbibitiw? May panawagan kasi kayo kahapon, di ba? Na yung iba magkusa na kano inyo kung sangkot nga dito. Meron pa ho ba? Kung may nasasangkot, kung sa pakiramdam po nila, Mm-mm. kung lang, Opo. kung meron talagang ganito, pwede na po na hindi sila mag-resign. Pero sa ngayon, wala po kasi pa tayo ibang nabibigyan, hindi pa po tayo nakakabalita ng ano pa man. Wala pa po tayong update patungkol dyan. Opo. Kayo po wala kayong pakiramdam din doon sa mga kung sino-sino yon kung meron pa akong susunod. Wala pa sa ngayon. Opo. Okay. Sige po. So, attorney, salamat for short notice po. Kayo po yung naging available sa amin po. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.